Yung sinasabi na hindi lang sapat yung pawalis-walis at pamapmap ng sahig, dapat talaga pinupunasan din yung mga pader. Samahan nyo na naman nga yung babae na yan mapagod ngayong araw at thank you Lord dahil may pasok na sa school, hindi na mangangalay yung bunganga ng babae na yan kasasaway. Alipagising ko nga ito at nagdiretso agad ako sa aking mala-aesthetic na kusina para nga ipagpainit si Ian ng tubig dahil umaambon-ambon ng mga oras na yan. Na rin nga sa pangtimpla ng kape ni Daddy dahil pang morning pa rin nga siya. Sa kusina ito, nagpunta nga ako ng sala at tingnan nyo naman yung Ian nyo parang hindi pa nakaka-recover sa 4 na araw na bakasyon. Hindi niya alam na tuwang-tuwa ako dahil may pasok na siya dahil mapapahinga yung bunganga ko kakasaway sa kanya kaloka. Ko nga si Ian na mag-intindi na ng sarili niya at ako naman ay bumalik nga dyan sa kusina para nga lutuin yung iuulam niya sa binalot. Yung gusto niyang ulam for today kaya ayan nagprito na nga ako ng 2 piraso. Pinagtimpla ko na nga din ang inyong daddy isko ng kape para naman paggising niya ay meron na nga siyang iinumin. After ko magtimpla ng kape ayan nagpunta na nga ulit ako sa sala para nga ipagplansya ng uniform ang Ian niya. Diba 4 na araw walang pasok sa eskwela pero ngayon pa lang yan siya magpaplansya, napakahusay talaga. Ewan ko mga ate ko kung ako lang pero parang feeling ko pagpaplansyahin ko nga siya ng maramihan ay nagugusot din naman kaya nagpaplansya ako bago palang pumasok si Iya sa school. Ganyan yung araw-araw na ginagawa ko pagkatapos ko magplansya, papalamigin ko lang konti saka ko isusuot sa Iya nyo. At nagising na nga din yung bunso ko, yung daddy isko nyo pala at papasok na nga rin siya sa trabaho. Si Em nga yung pasok ng inyong daddy isko at si Iya naman ay 7 AM pero tingnan nyo naman napakaaga lagi umalis ng bahay. Na para bang siya yung teacher doon na gusto niya lagi siya yung mauuna. Pagkalis ni Iya at ng inyong daddy isko, ayan, at pinatay ko na nga yung ilaw para nga makaidlip muna dahil yung babae na yan ay nako, puyat lang naman siya kagabi. Ito nga siya ng mga oras na yan kaya kailangan niya munang umidlip dahil nako, baka tumagusta sa pader yung babae na yan. Naman niya maglaro ng tulog-tulugan, ayan, nagpunta naman siya sa kabilang barangay para nga bumili ng cravings ng inyong daddy isko na pares. Nga yung pinakamasarap na malapit na paresan dito sa amin at located nga yan sa barangay Barandal. Di ko na nga sana ibibili ang daddy isko nyo ng pares dahil umuulan na naman nga ng mga oras na yan. Parang tayo lang yung mga mister natin kapag napapagod tayo sa ginagawa natin o sa trabaho natin, kailangan nga natin ng comfort food. After ko makabili ng pares, ayan, at dinala ko na nga agad sa company ko sa napasok ang inyong daddy isko. Pinambahay, ayan, at may nadaanan pa nga ako na nagtitinda ng maruya at siomay at dahil paborito yan ni Ate Girl kahit umuulan ay bumaba, ayan siya kay Kuda Bupal Fully Paid. Sana lang talaga tumigil na yung ulan dahil yung timbang ni Ate Girl hindi siya pabawas, padagdag siya. Pauwi naman ako ng bahay, yan naman ng pader namin yung hinarap ko dahil tingnan nyo naman napakarami na talaga niyang dumi. Ang talaga yung hirap kapag gusto mo ng light na pintura sa bahay, kailangan talaga maintain yung pagpupunas dahil naku ganyan nga talaga yung mangyayari, dudumi talaga ng bongga. Diyan nga nagpupwesto yung mga alaga namin kaya nako napakadumi talaga ng pader na yan. Pero pasalamat na din talaga dahil hindi naman napagod ng bongga sa pagkukudkod yung babae na yan dahil wipes nga lang yung gamit niya ay nalinis nga ng ganyan yung pader. Sa pader ay naman nga ako nagdiretso sa kusina para nga makapagligpit na at malinisan na din yung estetikong kusina. Kapag may tambak na hugasin hindi naman talaga siya nakaka-estetik. At after makapaglinis ni Ate Girl ng buong bahay, ayan, deserve naman siguro niya na kainin na yung binili niyang siomay pati na rin yung maruya. O sa pagkain ni Ate Girl ng mga paborito niyang yan ay natanggal naman talaga yung pagod niya na para bang wala siyang ginawa sa bahay. Pero ang totoo ay masakit talaga yung likod at balakang niya sa ginawa niyang pagkuskus sa pader. O paano, hanggang dyan na lang muna ang kwento sa buhay ni Ate Girl. Maglalaba pa yan siya ng panty dahil wala na yan siyang masuot. I-follow niyo yan siya para sa mga next mini vlog natin. Bye!